Welcome to Donmar TV News Channel. Umalma na ang China sa ginang pagmumura ni DFS Secretary Teddy Boy Locsin dahil sa mainit na issue sa West Philippine Sea. Sa press briefing sa Beijing ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, sinabi nito si Locsin na umayos at dapat kumilos sa paraang na ayon sa kanyang estado. Ayon kay Wang, ang matalas ng salitang binibitawan ni Locsin laban sa China ay hindi angkop sa kanyang status bilang isang diplomat. Agad namang kumambyo ang DFA Secretary at nag-I am sorry kay Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian dahil sa kanyang pagbumura at pagpapalayas sa mga barko ng China sa West Philippine Sea. Matatanda ang nag-trending ang tweet ni Locsin kung saan minura nito ng ang China at sinabing oh, get the F out. Kaugnay na hindi niya pagsang-ayon sa presensya ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Maaring strategy lamang ng Pangulong Duterte ang hindi nito pagbibitaw ng matatalim na salita laban sa China. Sinabi ni dating Chief Justice Artemio Panganiban Jr. sa DCRH na hindi lang kasi issue ng West Philippine Sea ang isinasaalang-alang ng pamahalaan sa pakikipagrelasyon ito sa ibang bansa. Posibleng iniiwasan lamang niya ng gobyerno na mas tumindi pa ang sitwasyon tulad ng nakalipas na administrasyon ng dating Pangulong Noynoy Aquino kung saan nagkainitan ang Pilipinas at China dahilan para maipit ang exportation ng saging mula sa ating bansa. Yes, because marami tayong concerns, hindi lang naman ng West Philippine Sea. Tingnan mo, nung nakarang administrasyon, medyo nagkaipitan ang presidente ng Pilipinas at ang presidente ng China. Anong ginawa ng China? Inipit yung mga export of Philippine bananas. Nagreklamo yung mga banana exporter sa Pilipinas, di ba? So, siguro para ma-avoid yung ganong mga pangyayari, maaari. Sinasabi kong maaari. Ang strategy hot and cold, ika nga Kung si Pangulong Duterte isang trapo, yung tipo ng politiko na nagpapabango ng pangalan, imahe, baka inaaway niya na yung China, di ba? Para, alam mo, style nila Lacson, style nila Soto, baka ginawa niya na yung style na ganun, awayin, di ba? Pero hindi Ang priority ni Pangulong Duterte, hindi yung imahe niya. Ang priority ni Pangulong Duterte, hindi yung honor niya. Ang importante kay Pangulong Duterte, makakuha niya yung bakuna. Pag nakuha niya na yung bakuna, doon nagagalaw si Pangulong Duterte. Sa tingin ko lang ito sa tingin ko lamang po Wait, siya na yan. Ito pa Ito naman ang sagot ni Carpio. Okay, sagot ka Carpio. Grand estafa o huwad na pangako ang itinawag ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio sa pagbanggit ni Pangulong Duterte sa isyu ng West Philippine Sea na mangampanya noong 2016. Depensa naman ng palasyo, hindi naman daw talaga ipinangako ng Pangulo na mababawi ang mga nawalang teritoryo. Nakatutok si Chino Gaston. Kung si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio ang tatanungin, may tawag daw sa pagdi-deny ngayon ni Pangulong Duterte na binanggit niya ang issue ng West Philippine Sea nung nangangampanya pa lamang siya sa pagkapangulo. Grand estafa o grand larceny daw yan o pagbibitiw ng huwad na pangako para lang makakuha ng 16 na milyong boto. Tugon niya ni Carpio matapos patutsadahan ni Pangulong Duterte kagabi. Damay din sa tirada ng Pangulo si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Sagot ni Del Rosario, nangako man o hindi ang Pangulo na babawiin ang West Philippine Sea at i-pressure ang China, tungkulin niya pa rin na protektahan ang pag-aari ng bansa dahil inaasahan ito sa kanya ng mga Pilipino. At sa pagsabi ng Pangulo na susuntukin niya si Del Rosario pag nakita niya ito, sabi niya, we wish him well at sana raw ay panindigan niya ang sinumpaan niyang tungkulin sa sambayan ng Pilipino. I think the President was clear. Hindi niya ipinangako na mababawi yung mga teritoryo na nawala na sa atin. Even the jet ski, ang sabi lang naman niya,
sasabihan niya ang China na umalis, no? Pero hindi niya ipinangako na yung nawalang Scarborough Shoal, mapapaalis niya ang mga Chino ron. Kahapon naghain ng panibagong diplomatic protest ang bansa sa China dahil sa pakikialam sa training at pagpapatrolya ng Coast Guard sa bahon de Masinloc. Kasabay nito, minura din at pinalalayas ni DFA Secretary Teddy Boy Locsin ang China mula sa EEZ ng Pilipinas. Panawagan ni dating Philippine Ambassador Alberto Encomienda magpatawag na ng special meeting sa ilalim ng Philippine-China Bilateral Consultation Mechanism o BCH para pag-usapan at huwag nang madagdagan ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. That is not to condone. That is, in fact, there is a bully in the region that we just let it pass. First, we have to look at regional solutions. Hindi yung kaagad we rely on the assurances of of countries outside the region that they're supporting us. Habang patuloy na nagbabatuhan ng maanghang na salita ang Pangulo at kanyang mga kritiko, kinumpirma ni AFP Chief of Staff General Cirilito Sobihana na nakararanas ng pangahamon ang mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. Sinisikap daw ng AFP na mabigyan ng proteksyon at palakasin ang loob ng mga mangingisda. Hanggang challenge lang po, template na po nila yan tuwing may iba yung style ng balita, no? Hinahamon na parang ang dating hindi makapasok ang AFP. Pero ito, hanggang challenge lang yan. O, template na po nila tuwing may nakikita silang sasakyang pangdagat ng ating Navy. Ibig sabihin, protocol na nila yung china-challenge nila yung kung sino yung darating. Pero, ito, sinabi niya sa bandang dulo, kanilang challenge, kung hindi tuloy-tuloy natin ang ating pagpapatrolya. Ibig sabihin, nagpapatrolya pa rin sila. Part lang yun ng kanilang protocol, i-challenge, sino ba ito? Sino ba itong bansa? Sino ba itong ship? Kasi remember, meron din naman silang ibang kaaway, di ba? So, hindi tayo kaaway, china-challenge lang naman. Pero pinapatuloy pa din yung ginagawa ng ating AFP doon. Kita silang mga sasakyang pangdagat ng ating Navy, Coast Guard, saka BFAR. Yun po ang sinasabi nila. Tapos tayo naman po, hindi naman po tayo nagpapadala sa kanilang sa madaling salita, nandun pa rin tayo. Ibig sabihin, kasi ang dating ng balita, parang hindi pinagbibigyan na pumasok ang mga Coast Guard. Hindi, ayan o. Nandun pa rin tayo. Kung hindi, tinuloy-tuloy lang natin yung ating pagpapatrolya. Kundi tinuloy-tuloy natin yung ating pagpapatrolya. Kinausap na rin daw ni Sobihana ang mga kinatawan ng Joint U.S. Military Assistance Group o JUSMAG na wala mo ng bilateral o joint operation sa U.S. at Pilipinas habang inaayos natin ang tensyon sa China. May pag-uusap at koordinasyon din ang AFP at JUSMAG kaugnay ng pagpapatrolya ng U.S. military vessels sa West Philippine Sea. Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Alam nyo, ganito lang naman kasimple itong pangyayari na ito. Ang akin, una-una, tama si Pangulong Duterte na nung panahon ni, ito si Carpio kaya lang naman nag-iingay ito kasi alam nyo ba na nangarap maging Chief Justice yan? Hindi natupad. Dahil kaya doon, siyempre, si Pangulong Duterte, siyempre, sabihin na natin, may impluensya doon, hindi natupad. Ayan, bitter na. Ricardo Rafael Marcelo, bakit hindi si Trilling umarap sa China? Di ba siya, akala ko ba tapang siya? Hindi, kaya ito, tapang. Walang tapang ho yan si Trillanes, daldal meron. Yun yung ka-Enrile, walk out yan Tapang ba yun? Hindi, sa totoo lang anong point natin dito? Ang point lang naman natin, nung panahon, ito ang sinabi, okay? Ito ang sabi nila, nasa balita ito, nasa mainstream media ito, na si Pinoy inutusan na nung nag-stand off, naalala nyo, nag-stand off yun China tsaka Pilipinas, talagang ganyanan nung panahon ni Pinoy. Ang ginawa, pinaatras. Okay? Pinaatras ng nila Pinoy. Grupo nila, ito sila Del Rosario, pinaatras itong Pilipinas. Okay? Umatras. Pag-atras na yan, ang sabi lang ang sabi sa mainstream media, kasi daw masama ang weather. So umatras tayo dahil masama ang weather. Ang bihirang buhay to. Pero yung China, hindi umatras.
So sa madaling salita, naiwan sa China yung pinag-aagawang mga islands. Kasi umatras tayo. Kasi daw, bumabagyo. Pero yung China, hindi sila umuwi. Diba kung bumabagyo, di sana pareho tayo. Ano to? Common sense naman yun. Napakatanga namang dahilan na yun yung lumabas sa balita noon. Yun ang lumabas sa balita noon nung panahon ni Pinoy. Hindi ko na nilagay dito eh. Ang palusot nila dahil daw bumabagyo because of the weather. So yung mga sundalo natin umatras because of the weather. Hindi ako papayag nun. Hindi ako papayag nun. Ay nako, sa totoo lang. Napakagago naman ho ata kung gano'n ang hindi gano'n. Hindi ho gano'n ang nangyari. Ibig sabihin talagang pina-atras ho. So nung na-occupy nila, ngayon hirap na hirap tayong umosisyon doon at gusto natin palayasin tong China. Hindi naman ho ganun kadali iyon.